sa bagay na iyon. Anyway, nandito tayo sa topic na ito. Just as a background, next slide please, tingnan natin, no? Para sa backgrounder natin. So, si Jesus was in the middle of what we call the 7 conflicts with the Pharisee. Starting yan sa Mark 11:27 hanggang dito sa ending, no? Ang unang binanggit niya, nung una niya ma-encounter, pronounce niya yung templong ito ay katulad ng isang fig tree na hindi namumunga. All appearances lang. Maganda yung mga rituals, pero hindi siya talaga nakakaapekto sa pagbabago ng buhay. And then, nagkaroon ng encounter about, tinanong niya yung mga Pharisee, naniniwala ba kayo na yung baptism ni John ay mula sa Diyos? Natakot silang sumagot kasi alam nilang tinitingnang propeta si John the Baptist. Pero nakatahi doon sa tanong ni Jesus, kasi kung maniniwala kayo sa authority ni Paul to baptize, binaptize ako ni John. At yung baptism ko is one where God the Father approved and the Holy Spirit came down. So my authority is from the Lord. Then he made a parable about the vineyard, no? Kung saan hindi faithful yung mga workers, pinatay pa nila yung kaisa-isang anak, no? At iyon ay patama again sa mga Pharisee. And then later on Mark chapter 12, kini-question yung authority niya na galing kay Beelzebub. Sabi niya, hindi nyo naiintindihan ng scriptures. And not only that, these are the 2 greatest commandments. And finally, ito yung last 2 of the 7. Yung description ng anak ni David at kung ano yung dapat na aksyon ng taong sumusunod doon sa sinusundan ni David. So, medyo logical ng konti yung presentation ng passage na ito. Next slide, please. So, basahin natin yung passage. While Jesus was teaching in the temple courts, he asked, "Why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David? David himself, speaking by the Holy Spirit, declared, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.'" Tingnan niyo po, nandyan yung Trinity, no? Inspired by the Holy Spirit, yung Holy Spirit, then the Lord, Yahweh, said to my Lord Adonai. Yun yung original language, no? So yung formula ng Trinity is in mind, no? David himself calls him Lord. How then can he be his son? The large crowd listened to him with delight. They were delighted because alam nila, isa yun sa mga passages na actually hindi nasasagot ng mga scribes. Because the fullness of revelation was not revealed unto them. In fact, kung ang revelation about the Son of David is revealed to them, in John chapter 5, sabi ni Jesus, "These scriptures talk about me, but you refuse to come to me." The evidence na hindi nila naiintindihan ang binabanggit ng Panginoong Jesus ay hindi sila lumalapit sa Panginoon. Like in our time, ang ebidensya ng taong nakakaunawa sa pagpapahayag ng Panginoon is either 2 things. Either you reject Him or either you receive Him. Why do you reject the Son of God? Dahil naintindihan mo yung implikasyon nito sa buhay mo. That you will no longer be the Lord of your life. And why would you receive Him? Because the Lord will put humility in your heart to actually fall under His Lordship. And then He began to warn them about these teachers of the law who refused to answer. And He taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplace, and have the most important seats in the synagogues and the places of honor and banquet. They devour widows' houses, and for show, they make lengthy prayers. These men will be punished most severely." Sa isang devotion namin, sa Phoebias College of Bible, pinalitan ko yung teachers of the law with the word pastors. Watch out for these pastors. Nagulat yung
devotion that morning. Kasi ang dali-daling ituro yung ibang tao eh. Lalo na yung distance ng more than 2,000 years from our situation, ay subukan mo kayang palit yung pangalan mo dyan. Teachers of the law din naman kami, no? So this is a warning to all those who are in religious authority. Pero ang logic ng scriptures na sinasabi ng Panginoon, Jesus confronting the teachers about their bad theology, and because of that bad theology, results to bad lifestyle. Yung maling pag-a-appreciate kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, nagre-result sa maling expectation din at klase ng pamumuhay. No? Halimbawa, ang paniwala mo na ang mananampalataya ay hindi dapat nakakaranas ng anumang pagsubok pagkat sabi nung iba, lahat ng curses nasa cross na. Si Kristo na ang namatay para sa lahat ng curses natin. At even yung mga sakit natin, by His wound, you were healed. Dapat ang mananampalataya hindi na nagkakasakit, hindi na dumadaan sa pagsubok. At kung ikaw man ay nagkakasakit at dumadaan sa pagsubok, ibig sabihin yan, hindi ka pa talaga nanampalataya kay Jesus. Now, that's a bad theology. Ang resulta nun, disappointed yung mga taong may sakit. At hindi lang disappointed, walang malinaw na appreciation, mahal ba ako ng Panginoon? Samantalang yung isa sa pinakabanal na tao na kausap ng mukhaan, si Jesus, ay sinabing, meron akong thorn in the flesh na napakalaki. At sabi niya, ang aming mga pinagdadaan ng hirap ay parang sa ganun, kayong dumadaan sa mga paghihirap ay mako-comfort namin ng mabuting balita. Ang mabuting balita, ito, our light and momentary troubles are preparing for us, for they do not compare to the future glory that we will receive. So, kita nyo, kung mali yung pananaw nyo sa Panginoon, mali din yung klase ng reaction ninyo. Kaya dito, kino-confront ng Panginoong Jesus ang mga scribes. So, tingnan natin muli yung passage. Nakatagpo ko si Ate Marian sa may hagdanan. Sabi niya, ikaw pala speaker, mabuti naman, maikli lang. Ate Marian, nagkakamali kayo. Hahabaan ko ngayon dahil sa sinabi niyo. Bad theology yan. So, tingnan po natin. Now, in verse 35 to 37, we see the bad theology of the scribes. Particularly, kung sino ang Mesiyas. The scribes rightly believed that Christ would be the son of David. But they didn't understand how the son of David could also be the Lord of David. They didn't expect, as it was not yet revealed in its fullness, that the Messiah is also God in human flesh. No? Now, yung word na son of David ay isang title of expectation. Yan yun. Parang si David ang tinatawag nilang golden rule. Sa kanyang pamumuno, bagaman pagdating kay Solomon, nag-peak yung wealth, pero sa time ni Solomon, nagkaroon ng moral erosion, at dahil sa kanyang anak na si Jeroboam at si Rehoboam at Jeroboam, na-split yung kingdom. So, ang tinitingnan pa rin nilang pinakamagandang pamamahala si David. At ine-expect nila na pag dumating yung son of David, kung paano siya na mahala, would become greater kasi i-unite niya yung kingdom na nawala. So, the son of David is a title of expectation. Parang, blessed be Hosanna to the son of David. Parang, Merry Christmas. Di ba, pag binati mo ng Merry Christmas, merong expectation of joy, of jubilance, of hope. Ganun din naman, pag blessed be o Hosanna to the son of David. Parang ganun yung expectation. Jesus asked a question about the scribes' view of the Messiah. He is essentially asking, what do the scholars, the intellectuals of Israel think about the Messiah?
who do they think he'll be? As a son of David. Next slide, please. No? Okay, tingnan natin yung passage. Explore natin yung passage. Jesus quotes Psalms 110 verse 1. In the Old Testament, it is the most quoted verse in the New, 33 times. So, makikita nyo kung gaano kahalaga yung talatang ito. And it always refers to the identity of Jesus. The Lord said to my Lord. The first Lord is the personal name of God, Yahweh. The second Lord in Psalms 110 is a different Lord, means Adonai. The one who absolutely is sovereign. The one who absolutely rules. Now, sometimes, yung Lord na Yahweh and Adonai is used in the same person. Katulad sa Psalms 8 verse 1, O Lord, our Lord, Yahweh, our Adonai, how majestic is your name in all the earth. Literally, iisang tao ang nire-refer nito. Pero in this passage, apparently, Yahweh was talking to another person. David was not saying, and Yahweh said to himself. Hindi. Meron siyang kinakausap. And even the scribes know na dalawang person yung nag-uusap doon. That's why it's a tinatawag na parang mystery sa kanila. Okay. Sandali lamang po, Alam nyo talagang pag nagpe-preach ako, ito yung mga panahong yung Lazada, tawag ng tawag. Hindi ko... Nangyayari din ba sa inyo yun? Yung palagay ko po, Next slide, please. Just a matter of review. Yan, malinaw naman pala. Hindi natin exhaust, Para walang kalituhan sa atin, ano ba ang claim ng Panginoong Jesus tungkol sa kanyang sarili? Sabi ng Colossians 1:15-17, Jesus, the image of the invisible God. Yung Diyos na hindi mo nakikita, pag nagpakita, iyon si Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Jesus, the mighty God, Isaiah 9:6. These are direct statements. Jesus, Hebrews 1:3, the express image of God. Ang ginawang image rin dyan, si Jesus ang liwanag ng araw. Ang Diyos ang araw at si Jesus ang kanyang liwanag. Same essence. Parehas, Micah 5:2, His existence is from eternity. Colossians 2, I think verse 10, Jesus is the physical embodiment of God. Ibig sabihin, yung actual verse, for in Him dwells God in bodily form. In Him, let that sink in. In Him, God dwells in bodily form. Isaiah 7:14, God is with us. John 14, what the work of God and the work of the Son, the work of the Father and the work of the Son is the same. John 8:58, Jesus said, I am 7 times. Ngayon, this is a play of words. Yung I am kasi is the name Yahweh. Before Abraham was, I am Yahweh. Yun ang ibig sabihin nun. In fact, naintindihan siya ng audience that he was claiming for himself the title that is blasphemous for a man to claim. That he is claiming to be God. And then, what more express verse? John 1:1, God made flesh. Next slide, tingnan natin. Ito pa yung napakalinaw. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and life was the light of men. Dito, yung word na in the beginning is a reference also to Genesis 1:1. The same concept and words was used. It means that God is not in general is the originator of all things, and in particular, He is the originator of light. So sinasabi ditong malinaw ni Juan na si Jesus
from the very beginning ay Diyos na siyang nag-create at lumalang ng lahat ng bagay. What a particular confession to make, no? Spectacular yun eh. Kasi may isang katawang tao mag-claim na Diyos. No? At paano nating nalamang nagkatawang tao siya? Ang sabi ng John 1:14, and the Word was made flesh. Sa Hebrews chapter 4, like us, like His brothers. Sa lahat ng aspeto. Paano mo ito i-reconcile? Pag nakausap niyo po yung mga kababayan natin mula sa Iglesia ni Cristo, talagang magagalit. Ang panimulang statement, ang Diyos hindi namamatay, si Kristo namatay. Ang Diyos hindi nagugutom, si Kristo nagutom. Ang Diyos ay walang limitasyon, si Kristo puno ng limitasyon. Paano mo ipapaliwanag? Iyon din ang sinabi ng confession mismo ng Biblia. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling on. Bagaman siya ay Diyos, hindi niya binilang yung pribilehiyo na habang nandito siya sa lupa ay kilalanin siya. Itrato siya. Bigyan siyang pahalaga bilang Diyos. Anong ibig sabihin nun? He took on the limitation of even being hungry, of humiliation, of being tired. Siya na mismo ang nag-confess na give up niya yung privileges. Instead, He took the humble position of a slave and born as a human being. Then He appeared to us in human form. Then became obedient to God to the point of being obedient to death. Tingnan lang natin itong isang next slide please. Isang insidente. Isang insidente pa. Isang slide pa po. Ayan. Tingnan nyo ito sa Numbers 21, yung mga tao nag-complain, galing sila sa Egypt, at nagko-complain sila na wala na silang makain kahit binigyan sila ng bread and manna, and said they had a complaining heart. So nagpadala ang Diyos ng snake. Sabi doon, they spoke against God and against Moses. So malinaw yun, no? Ang nagpadala ng ahas ay ang Diyos. Tingnan nyo sa 1 Corinthians 10. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. Yung nagpadala pala ng ahas na yun, yung second person of the Trinity. Sa akin may conceptual difficulty ng konti, no? Ang isang difficulty sa akin, si Jesus nagpadala ng ahas. But you see, He was judging the church in the wilderness. He was showing His authority. Kaya pag may nagtatanong, saan mo matagtagpuan si Kristo sa Old Testament? Isa ito doon sa mga passage na malinaw. Diba? Kaya kung may magtatanong, saan binabanggit si Jesus na talagang siya ay Diyos? Ito po ang mga passages. Marami pang passages na pwede tayong pag-aralan. Sufficient to say that these verses spoke directly or directly implied yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Next slide, please. This means that the Messiah, the Son of David, will also be the sovereign of David. He will be the Adonai of David. He'll be the one with power and authority over David. He will be the one before whom David must bow. Ngayon, ito ang transition. Ito yung point ni Jesus. If King David will bow before Him, what about you? Yun yung sinasabi niya sa mga scribes. It is because you do not understand that the one to whom David surrenders himself is Adonai, is me,
You do not surrender yourself to me. At ang resulta ng unsurrendered life, sabi niya, ito. In the next section, Mark presents this amazing contrast between the one he just described and the religious leaders. The one who's supposed to know the king, and yet they look least like him. Thus the people should beware of them. This is a strong language. It's a stern warning. Tingnan natin dun sa next slide. Okay. As he taught, Jesus said, watch out for the teachers of the law. So, si Mark, ang bilis ng transition niya, no? Apparently, parang magkaibang incident ito, pero iisa yung line of thought, no? So, as he taught, as he was continuing to teach, watch out for the teachers of the law. Tandaan nyo, hindi niya sinabing watch out for some teachers of the law. But it was condemning the organization as a whole. As a whole. Pangkalahatan, apparently, yung practice na babanggitin ni Jesus ay accepted ng lahat. SOP ito. Ito'y pamamaraan na hindi lamang nila tinotolerate, kundi ang bawat isa ay ginagawa. So ano daw yung ginagawa nila? They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces, and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses, and for a show, make lengthy prayers. Ito, ang linaw dito, medyo malabo dito. No? Ang linaw dito. So ano yung kasalanan? Ano yung binibeware ng Panginoong Jesus? Una, 4 na letter A yung appearances nila, yung love nila to be acknowledged, yung need nila to be appreciated, and how they do it is through their religious appeal. It was hypocrisy described in all forms. If I will be introspective, no? Ibig sabihin, pagtingin sa sarili. Ito'y appeal ko sa mga kamanggagawa, mga nasa religious profession, mainly mga pastor siguro o Bible teachers. Kasi sa totoo lang, yung kasalanan nila has become institutionalized. Hindi ka na makawala doon. In the same way, kaming mga pastor, hindi nagsasabi ng kahinaan pag nasa pulpito. Kasi pag magsasabi ka ng kahinaan, parati mong iniisip, baka maapektuhan yung iba. Vulnerability. There is a pressure to always appear that you are all right. That's why, pati yung mga suot, dapat maayos parati. Ngayon, hindi sinasabi ng scriptures na huwag kayong magsuot ng maayos. Sa Timothy, dinescribe niya, ang church wear is one that is appropriate. Yung tama lamang. There is an incident sa gospel account na kung saan yung king pinalayas yung hindi nakabihis sa banquet. Di ba? Pumunta siya sa kasalan, hindi man lang siya nag-appear, hindi man lang siya nagbihis. Ibig sabihin nun, hindi man lang siya nakiisa. Ang further interpretation nun, nandun lang siya for the benefit of the banquet, but not the spirit of the banquet. There is a pressure for pastors like myself to always appear as we are godly and always prayerful. And Jesus said, this is dangerous because in the end, they will be punished most severely. Not only in terms of appearances, acknowledgement, and appreciation. Madalas kong sabihin sa mga kapwa ko manggagawa at patuloy na reminder sa aking sarili,
Una, huwag kang maiinggit sa mga miyembro. Kasi lalo na kung ikay nagpapastor at yung mga miyembro mo may kaya. Ang bilis mong mainggit eh. Kasi sinasabi mo, ako, manggagawa ng Panginoon, ba't sila manggagawa lang ng sekular? Bakit mas pinagpapala sila? No, sabi ko, huwag niyong gagawin yun. Kasi the moment nakainggitan mo yung miyembro, you don't care for the members anymore. Tapos, madalas kong sabihin sa mga kapwa ko manggagawa, ang pastor, dapat may panahong marunong siyang tumanggap at marunong din siyang tumanggi. So that he will not be in the gracious whim of members. Na kapag dating sa pressure of decision making of what is right and what is wrong, hindi yung sense of gratitude ang nagpapakilo sa kanya, kundi yung sense of truth and gratitude towards the Lord. Ano? When hypocrisy becomes institutionalized, the structure is there. Appearance, damit, religious prayer, but the substance is no longer there. And this is true for everyone. Those attending church. That's why there is always a need for transparency. Yung picture na iyan, pinili ko talaga kasi ang napaka-appropriate nung panalangin ng Pharisee sa Luke chapter 18. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi ako adulterer, hindi ako magnanakaw, at hindi ako katulad ng tax collector na ito. Ako po ay nagtatithe sa inyo twice a week, which is the religious duty of that time. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Samantalang yung kanyang kausap, yung kanyang tinuturo, would not even look at heaven and say, patawarin niyo ako, O Diyos, ako'y isang makasalanan. Ang sabi nung banal na kasulatan, sino sa inyo ang tingin nyo, sabi ni Jesus, ang justified before the Lord? There is a strange verse for me. Strange because Jesus was saying, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pure in heart. Eh bakit ang mga kausap ni Jesus sa ministry niya, impure? Ang kauna-unang kausap na physically impure, mga may leprosy, no? I think 3 or 4 times may encounter si Jesus sa mga lepers. Alam niyo yung leprosy, by tradition, kinamumuhian ng Diyos. Kasi si Miriam, kapatid ni Moses, nagrebelde, karoon ng leprosy. Si Uzziah, na maganda ang buhay at pamamahala, pero gustong i-take yung role ng bilang priest sa templo na hindi naman para sa kanya, nagrebelde siya sa Panginoon, nagkaroon ng leprosy. Yung assistant ni Elisha na hinabol si Naaman, kasi si Elisha binabayaran ni Naaman, sabi niya, hindi, this is by grace. Humabol yung assistant pastor at sinabing, alam niyo yung amo ko masyadong mahiyain. Bigay niyo na lang sa akin yung bayad ninyo. At nung tinanggap niya yun, nagkaroon siya ng leprosy. So ang leprosy is associated with rebellion, with greed, and usurpation of authority. Kaya si Jesus, nung ma-meet niya yung mga may leprosy, yung mga tao nagtataka, how could he face impure people? And then, sino pang impure? Samaritan woman. Nung una, ayaw maging transparent. Sabi niya, Mrs., sabi ni Jesus, sabi nung Samaritan woman, Miss pa po ako. Sabi ni Jesus, totoo yan. Pagkat ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Pagkat ikinasal ka na ng 5 beses. Alam niyo yung ibig sabihin ng ikinasal na ng 5 beses? Naubos na yung kabuhayan niya kasi dowry siya ng dowry, no? Wala na siyang pag-asa. And yet somehow, yung puso niya, uhaw na uhaw sa relasyon, kailangan niyang palipat-lipat. Not judging anyone, pero
Minsan, di ba tayo yung pagkauhaw natin sa relasyon? Kaya nga ata, 2 asawa ko na. Hindi ho. Namatay naman kasi si Jean. No? Bukas, death anniversary niya. No? Sino pa yung impure? Yung prostitute na nag-anoint ng paa ni Jesus. Sino pa yung demonyong inaalihan ng 5,000 demonyo? Bakit ganon? Si Jesus, sabi niya, pinagpala ang mga pure, pero ang kaharap niya, impure, at hindi niya lang kaharap. Ang sabi doon, nakikain siya sa kanila. Ang sabi doon, hinawakan niya. In one incident, he was conversing. At another incident suggests that he was even laughing with them. Bakit si Jesus magaan kasama yung mga makasalanan at ang bigat niyang kasama yung mga nagpapanggap na sila ay malinis? Yung Luke 18 is one of the key verse to interpret yung dahilan na yan. At ang dahilan niyang, ang isang interpretasyon mo sa pure ay hindi lang malinis. Pinagpala ang mga malinis, hindi, may isa pang reading Pinagpala ang mga malinaw. Blessed are the transparent. Those who allow God to see who they are. Sabi ng Samaritan woman, halika kayo. Nakita kong siyang alam ang lahat sa akin. Yung Pharisee, hindi niya makita ang Diyos kasi nakaharang yung kanyang sarili. People who love their appearances and acknowledgement and appreciation makes their religious appeal as a weapon to manipulate and control people. Ngayon binanggit yung widows dyan. Yung widows dyan represents the most vulnerable. Kasi orphan and widows Favorite ng Panginoon, ine-exploit nila. Paano nila ine-exploit? May kita tayo doon sa long prayers. Ibig sabihin, they were enamored and encouragement by their religious duty towards them. Which suggests to us, if you are a pastor o manggagawa, this is a stern warning not to use religious authority to become a additional pressure for members to give in to your demand. There was a time nagbebenta ako ng mga maliliit na bagay sa mga miyembro, no? Pero ilang encounter lang ako, hininto ko kasi wala namang quality yung binibenta ko, pero binibili nila kasi ako yung kanilang pastor. And then upon just trying to look at it, sabi ko, hindi ata magandang practice. May ibang paraan na pwede kang i-bless ng Panginoon. In my life, may mga church supporter, pero no yung yung mapipilitan sila dahil ikaw ay manggagawa. May mga taong may utang na loob. Hindi iyon yung punto nito. No? But do not use religious authority to bring additional burden to your people. That's bad theology. Jesus said that these men will be most punished severely. So let me end with this verse. So ano pinapagawa ng Panginoong Jesus sa atin? Sabi niya in Philippians 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So, yung attitude pala yung hinahanap. Your attitude. Who being in the very nature God did not consider equality with God as something to be grasped. Yung mga Pharisee, worker of God lang sila, pero they would want the privileges to be given to them. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. To those who would like to follow the Lord in the calling of ministry and becoming a pastor, remember this. It is inherent in your calling that the sense of demotion
would always be in your heart. Kasi ang movement ng Panginoon from glory to humiliation. So that workers should not expect to be treated as kings. It is for the Lord to elevate you. It is not for yourself. But this is not only for workers, it is for everyone. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. The theology of Jesus, the proper perspective of who Jesus is, actually protects us from seeking privileges and being entitled to this position. It is a theology of Jesus that makes us receive one another with love. It is the theology of Jesus to be fair to everyone and not to control and manipulate others. This is what Jesus expects of us. And this is my prayer as well for myself. No? Tayo po ay manalangin. Panginoon, this is a hard sermon to make because it is not a sermon to the church mainly, but a sermon to myself and to others like me who has taken the religious calling. It is looking onto Jesus that we become transparent. It is not looking at ourselves, because when we look at ourselves and when we become the reference point of everything that we expect, we make God the servant, not the son of David. Lord, allow us to meditate on these things. Bless us, O God, even this Sunday. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo.